Alam mo ba na karamihan ng mga taong pwede sana nating makatuluyan habang buhay ay hindi man lang natin nakikilala? Hindi dahil sa malas o sa tadhana, kundi dahil may isang bagay na madalas hindi napapansin ng mga lalaki. At oo, medyo masakit pakinggan, pero maraming lalaki ang sablay pagdating sa pagbasa ng signal ng babae. Hindi kasi basta-basta lumalapit ang babae sa lalaking gusto niya, hindi dahil suplada siya, kundi dahil takot siya ma-judge, takot machismis, takot matawag kung ano-ano ng kaibigan, ng society, at minsan pati ng mismong lalaking gusto niya. Kaya imbes na diretsahan, dumadaan sila sa mas subtle na paraan. Ang problema, karamihan sa lalaki naghihintay ng malinaw na announcement, parang gusto mo may banner sa likod niya na nagsasabing gusto kita. Pero hindi ganun gumagana ang attraction. Madalas, pahapyaw na tingin lang, konting pagbabago ng tono o kakaibang energy sa usapan. At kapag hindi mo naintindihan yon, tapos na. Mas unfair ba na sila yung magpaparamdam tapos ikaw ang gagalaw? Oo, unfair talaga minsan ang dynamics. Pero hindi naman umiikot ang mundo sa kung ano ang fair. Umiikot ito sa kung sino ang marunong umintindi ng laro. At kung gusto mong hindi ma-miss ang mga babaeng pwede sanang maging mahalaga sa buhay mo, kailangan mong maintindihan to. Maraming kalokohan ang kumakalat online tungkol sa mga signal ng babae. Kapag daw nakipag-eye contact siya, interesado na. Kapag nilaro niya ang buhok niya habang kausap ka, gusto ka na. At maraming lalaki ang naniniwala dito na parang batas ng attraction. Ang totoo, delikado yan, dahil kapag mali ang basa mo, ikaw ang magmumukhang desperado. Aminado ako, naniwala rin ako dati sa ganyang mga simpleng formula. May tumingin lang sa akin ng ilang segundo, iniisip ko agad may spark na. Kapag may ngumiti, feeling ko may hidden meaning. Kaya lalapit ako, mag-i-invest ako, tapos ang ending, rejected. Hindi dahil masama ako, kundi dahil mali ang interpretation ko. Minsan ang totoo, hindi attraction ang dahilan kung bakit ka tinitingnan, baka curious lang siya. Baka may napansin siyang kakaiba sa suot mo, sa kilos mo, sa paraan mo magsalita. Hindi lahat ng tingin ay pagnanasa. Minsan simpleng observation lang, at kapag binigyan mo agad ng romantic meaning ang lahat, ikaw ang talo. Kapag masyado kang nakafocus sa pagbibilang ng signal, nawawala ka sa mismong usapan, hindi ka na present. Imbes na natural ang energy mo, nagiging calculated ka, at mas lalong lumalabas na naghihintay ka ng approval. Tandaan mo ito, ang lalaking naghihintay ng go signal bago maging kumpiyansa, siya ang unang nawawalan ng atraksyon. Ngayon, kung hindi sapat ang eye contact at hair flip, ano ba talaga ang tunay na indicator? Ito ang kailangan mong maintindihan. Ang totoong sign ng attraction hindi nakikita sa isang galaw lang. Nakikita ito kapag nagbabago ang kilos niya dahil gumagana na ang instinct niya. Kapag hindi kanya type, rational siya. Pero kapag may tama ka sa kanya, nag-iiba ang energy. Isipin mo ito, kapag may kausap kang babae na hindi mo gusto, normal ka lang magsalita, kalma, diretso, walang pressure. Pero ilagay mo sa harap mo ang babaeng sobrang ganda at type mo, biglang nagbabago ang tono mo. Nagiging conscious ka, minsan may ginagawa kang kakaiba para magpabilib, hindi mo man aminin, instinct mo ang gumagana. Ganon din sa babae, kapag may lalaki siyang gusto, hindi na lang siya purely logical. May subtle shift sa paraan ng pagsasalita, sa pacing ng conversation, sa body language. Minsan mas nagiging playful, minsan mas nagiging unpredictable, hindi dahil naglalaro siya, kundi dahil may parte sa kanya na nagigising. Kaya tigilan mo ang paghahanap ng iisang magic signal, ang hanapin mo ay pagbabago ng pattern. Kapag napansin mong iba ang kilos niya sa'yo kumpara sa iba, mas may emosyon, mas may edge, mas may tension, doon mo masasabi na may instinct na gumagalaw. At kapag instinct na ang usapan, doon nagsisimula ang totoong attraction. Unang malakas na sign na madalas hindi naiintindihan ng mga lalaki ay ang tinatawag na jealousy probing. Ito yung moment na bigla siyang magkukwento tungkol sa ibang lalaki sa harap mo. Sasabihin niya may nagte-text sa kanya, may nag-aya lumabas, may kaopisina na makulit. At habang sinasabi niya yon, palihim kanyang inoobserbahan. Kapag hindi kanya gusto, hindi na niya kailangan pang idagdag ang detalye na may ibang lalaki. Pwede naman niyang sabihing may lakad siya, may aasikasuhin siya, tapos na ang usapan. Pero kapag binanggit pa niya na may kasama siyang ibang lalaki, may dahilan niyon. Hindi iyon aksidente, may gustong sukatin ang isip niya. Ang totoo, hindi niya sinusubukang ipamukha na kulang ka. Ang gusto niyang malaman ay kung may epekto ba siya sa'yo. Gusto niyang makita kung magseselos ka, kung magbabago ang tono mo, kung kakabahan ka. Sa ilalim ng lahat ng iyon, isang tanong lang ang umiikot sa isip niya. Importante ba ako sa'yo? Dito kadalasang nagkakamali ang lalaki. Kapag nag-react ka ng insecure, nagtatanong kung sino yon, bakit sila magkasama, ipinapakita mong naapektuhan ka. Kapag nakipagkompetensya ka naman at nagyabang, ipinapakita mong threatened ka. Pero kapag kalmado ka lang, relax at hindi gumalaw ang center mo, doon niya mararamdaman ang tunay na lakas.
Pangalawang malakas na sign ay ang frame testing. Ito yung mga pagkakataon na tatawagin kanyang mayabang, suplado, o minsan diretsahan pang jerk. Sa unang tingin parang insulto. Pero kung mapapansin mo ang tono at mata niya habang sinasabi yon, hindi yon galit. May halong challenge, may halong curiosity. Kapag gusto ka ng babae, hindi agad nagre-relax ang isip niya. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang ipinapakita mong confidence o acting lang dahil maayos ang sitwasyon, kaya kanya itutulak ng kaunti. Magbibitaw siya ng comment na pwedeng makabasag ng ego, tapos hihintayin niya kung mababasag ka nga ba. Dito bumabagsak ang maraming lalaki kapag nag-explain ka agad at dinepensahan ang sarili mo para mong sinabing kailangan mo ang approval niya. Kapag naman na-offend ka at naging seryoso bigla, lumalabas na fragile ang ego mo. At kapag sinubukan mong gumanti ng agresibo, insecurity lang din ang dating. Ang tamang sagot ay simple pero mahirap gawin. Hindi mo ituturing na banta ang test. Pwede mong sagutin ng konting biro, o isang kalmadong ngiti, o tahimik na kumpiyansa. Ipinapakita mo na okay ka sa kung sino ka kahit ano pa ang label niya. Kapag hindi ka niya kayang igalaw, doon siya mas naa-attract. Pangatlong malakas na sign ay ang attention manipulation. Ito yung moment na napapansin mong nag-iiba ang init at lamig niya sa'yo. Isang araw sobrang engaged, mabilis mag-reply, maraming tanong, tapos biglang susunod na araw, malamig, mabagal, parang may distansya, at walang malinaw na dahilan kung bakit. Karaniwan itong nangyayari pagkatapos ng magandang moment, pagkatapos ng masayang usapan, ng konting lambingan, o ng mas malalim na connection. Bigla siyang uurong ng kaunti, hindi yun laging pagkawala ng interest. Madalas, instinct niya yon na sukatin kung ano ang gagawin mo kapag nabawasan ng atensyon niya. Sa loob ng isip niya may simpleng tanong, kapag umatras ako, hahabulin ba niya ako? Magiging needy ba siya? Magdo-double text ba siya? Magbabago ba ang energy niya? Hindi ito laging sinasadya. Pero natural sa tao na sukatin ang halaga ng isang bagay sa pamamagitan ng paggalaw ng atensyon. Dito nasisira ang attraction kapag nagpanik ka. Kapag dinagdagan mo ang effort mo dahil nabawasan ng kanya, tinuturuan mo siyang kaya niyang kontrolin ang emosyon mo. Pero kapag pareho ka lang, kalmado, steady, hindi nagbabago ang center mo, doon niya mararamdaman na hindi ka basta-basta natitinag, at iyon ang tunay na power. May isang obsession na tahimik na sumisira sa maraming lalaki. Ang tanong na paulit-ulit sa isip na, interesado ba siya sa akin? Sa ibabaw parang normal lang na curiosity, pero kapag masyado kang nakatutok dito, nag-iiba ang kilos mo, hindi ka na natural. Lahat ng galaw niya binibigyan mo ng kahulugan, lahat ng salita sinusuri mo. Kapag ang focus mo ay kung gusto ka ba niya, hindi mo namamalayan na naghihintay ka ng approval. Parang bawat hakbang mo kailangan may go signal muna, at iyon ang energy na pinakamabilis makapatay ng attraction. Dahil ang lalaking secure sa sarili, hindi nag-aabang ng validation bago kumilos. Kaya imbes na tanungin mo kung interesado ba siya, mas makakatulong kung i-frame mo sa isip mo na, oo, may interest yan. Hindi ito pagiging delusional, ito ay paghubog ng inner reality mo. Kapag naniniwala kang may value ka, kusang lalabas yun sa body language, sa tono, sa presence mo. Sa huli, hindi lahat magugustuhan ka, at ayos lang iyon. Ang goal mo hindi manghingi ng approval ng lahat. Ang goal mo ay manatiling buo ang center mo kahit ano pa ang reaksyon niya. Kapag hindi ka na alipin ng tanong na interesado ba siya, doon ka mas nagiging attractive nang hindi mo pinipilit. Sa dulo ng lahat, kailangan mong tanggapin ang isang simpleng katotohanan. Hindi lahat ng babae magugustuhan ka. Kahit gaano ka kagaling magsalita, kahit gaano ka ka-confident, may mga taong hindi talaga para sa'yo. At hindi yun insulto sa halaga mo. Ibig sabihin lang noon, may kanya-kanya tayong preference at timing. Ang problema kasi, kapag na-reject ang isang lalaki, iniisip niya may mali sa kanya. Kaya lalo siyang naghahanap ng signal, lalo siyang nag-a-adjust, lalo siyang nagiging approval seeker. Pero ang mas mabilis mong matanggap na hindi ka para sa lahat, mas mabilis lalakas ang laro mo. At tandaan mo ito, attraction hindi kinokontrol sa pamamagitan ng pagpilit. Lumalakas ito kapag kalmado ka, kapag buo ang identity mo, kapag hindi ka madaling maigalaw ng reaksyon ng iba. Ang lalaking steady kahit may test, kahit may cold treatment, kahit may rejection, siya ang may tunay na edge. Kaya imbes na habulin mo ang bawat signal, mas pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong frame, panatilihin mong matatag ang center mo. Dahil sa huli, ang pinaka-attractive na energy ay galing sa lalaking hindi natitinag at hindi kailanman nagmamakaawa para magustuhan.